Lahat tayo ay isinilang ng isang ina. Ngunit hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng mabuting ina o lumaki sa piling ng isang ina. Kaya tinahanap natin ang kalinga nila. At kung hindi man natin ito matagpuan ay ipinapangako natin sa ating sarili na kapag tayo'y naging ina, ibubuhos natin ang lahat ng pagmamahal sa ating anak. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang mag-mothering? Kahit sa isang anak, anakan lang. Dear Papa Dudut, makulay na tanghali po mga kabarangay. Sana po ay mapili po ninyo Papa Dudut ang aking kwento para itampok sa Barangay Love Stories. Alam po ninyo ay fan na fan niyo po ako. At lately ay pansin ko pong pumapayat po kayo. Ano po ba ang sekreto ninyo? Ang atribida ko po natutuwa lang po talaga ako na nabibigyan ninyo ng boses ang platform ng ordinaryong tao na katulad ko na ikwento sa buong mundo ang kanilang struggle na napagtagumpayan. Ako po si Rene, super fresh pa po sa aking alaala. Yung mga panahon na fresh pa po ang beauty ko. Sisimulan ko ang aking kwento noong 1980s. So alam na ng mga kabarangay natin na gurangchi na ako ngayon. Pero doon tayo sa freshness. Noong mga panahon kasing yon ay sobrang tabu pa po ang pagiging out and loud ng mga bakla. Kaya karamihan sa mga kabaklaan society ay kloseta. Paminta ang aura. Ganon din ako. Pinipilit kong maging pamen pero hindi talaga kaya ng powers ko na pigilan ang totoo kong pagkatao. Para kung bulkang gustong sumabog at ipagsigawan sa lahat na maganda ako at gawa ako ng Diyos. Mahal niya ako kasi binigyan niya ako ng talino at face card. Bakit ko nasabi? Kasi consistent ang honor ko nung estudyante pa lamang ako, Papa Dudut. At tuwing fiesta ay kinukuha akong escort ng reyna-reynahan na paeksena kasi cute daw ako. Hindi nila alam na ang bet ko ay ang maging isang reyna. Proud ang parents ko sa utak ko pero ang motherland ko, alam na alam niya na hindi lalaki ang uniko iho niya. Isa po akong magandang prinsesa na gustong magkajowa ng isang gwapong Prince Charming. Kaya galit si nanay sa akin, wala daw siyang anak na bakla. Nakakahiya, hindi ako makaakyat sa langit. Pero paano ba akyatin ang langit, Papa Dudut? Pinipigilan ko kung sino talaga ako. Kalimutan yung maging masaya para sa sarili ko. At hindi ko na lang titingnan ng crush kong si Enrique. Ganun ba yon, Papa Dudut? Sobrang gwapo po talaga ni Enrique. Kaya kapag siya ang kaharap ko, ako si Rena Bella. Hindi ba ang sosyal pakinggan? Alam nyo, ilang gabi kong pinag-isipan kung magtatapat ako sa kanya. At dumating ang araw na hindi ko nakayanan. Sinabi kong gusto ko siya pero straight talaga si Enrique at ang sabi niya ay hindi niya ako pwedeng maging jowa kasi bakla ako. Lalaki pa rin ako. Gusto niya ay babae lang kaya sobrang na-hurt ako, Papa Dudut. Pero ilang linggo lang ay nakabawi ulit ako kasi hindi naman niya ako iniwasan. Ganon pa rin ang treatment niya sa akin pero may kaunting nagbago na gustong gusto ko naman. Kapag kami lang dalawa ay wala siyang pakialam kung niyayakap ko siya. Hanggang sa may kababalaghang nangyari sa aming dalawa na sobra kong kinaligaya. Ganito pala ang feeling, Papa Dudut. Parang lumipad ako sa langit pero ilang araw lang ay lumagapak ako sa lupa. Dahil kumalat ang chismis tungkol sa aming dalawa sa nangyari sa amin. Sa pagsuko ko ng bataan ko at hindi ito nakaligtas sa radar ng nanay ko.
Nay, tama na po. Hindi mo lang inisip ang kahihiyan namin. Nay, ang sakit-sakit na po. Ang dami ko na sugat. Di pa sapat yan. Kailangan magtanda ka. Nay naman, maawa naman kayo sa anak ninyo. Ngayon gusto mo kaawakan ka. Matapos mo ipahiya ang pamilya natin. Ay nako, hindi ka ba nag-iisip? Di ba honor student ka? Bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Puso po kasi ang ginamit ko, Nay. Ay nako, tigilan mo nga ako, Rene. Lalaki ka! Lalaki ang pinanganak ko. Lalaki ang panganay ko, hindi bakla! Hindi niyo po ba talaga ako matanggap, Nay? Anong magagawa ko? Bakla po talaga ako! Tigilan mo na! Di ka bakla! Alam mo kung malalaman to ng tatay mo? Naku, hindi lang bugbog ang aabutin mo. Mas malala pa rito. Eh, ganito po talaga ako, Nay. Magpakalalaki ka! Ang kabakla ng dahilan kaya pinagchichismisan tayo ng mga tao eh. Walang maidudulot na mabuti sa'yo yan. Ay, siguro kailangan kitang dalhin kay Mang Egoy. Ha? Yung matandang ginagamit ang lahoy niya sa panggagamot? Kadiri, Nay! Wala akong sakit! Ay naku, sinasabihan ka nga ng masamang espiritu. Over naman, Nay! Ay, tigilan mo ko rin eh. Kung ayaw mong malagyan ng laway ni Mang Egoy, eh di tumino ka. Tumino? Ano, self-healing? Ganon? Basta, ayoko na may bakla sa pamamahay na to. Kung hindi, palalayasin kita. Ay, sobra naman kayo, Nay! Layas talaga! Hindi po kayo naaawa sa akin? Dahil lang sa pagiging bakla ko! Nangangatwirang ka pa, ha? Nay, nakakarami ka na, ha? Rene, kapag may marinig pa ako at makikita kitang ginagawa mong gown-gown yung mga kumot natin, naku, malilintikan ka talaga sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Tinatanong kita, Rene! Naiintindihan mo ba ako? Maybe. Ay! Iniinis mo ba ako, Rene? Opo, opo. Gets ko na po. Tama na, Nay. Kota ka na sa hampas. Tama na po. Sige na po. Titino na ako. Hindi na ako magiging bakla. Char. Papa Dudut, feeling ko talaga ay katapusan na ng buhay ko para talagang pinapaalis ni nanay ang kaluluwa ng baklang sumapi sa akin. Ang sakit pero mas masakit yung katotohanan na ayaw niya sa akin dahil lamang sa bakla ko. Pwede niya sana talaga akong pagalitan na bakit ko ginawa yon kay Enrique na bata pa ako. Wala pa sa wastong edad. Doon maintindihan ko siya pero ang punto niya ay bakit ako bakla at nakakahiya ako dahil sa kabaklaan. Pero syempre, sinunod ko na lamang si nanay para matapos na ang eksena na yon. Sinubukan kong maging super pamen, kulang na lang ay manligaw ako ng babae para pagtakpan ang totoo kong pagkatao. Sobrang hirap at alam ko kung bakit ako naghihirap dahil sa mga tsismosang nagpakalat ng magandang tagpo sa amin ni Enrique. Ang kaibigan kong ahas, si Carol. Nagulat talaga ako nang nalaman kong sa kanya pala galing ang lahat. Sa mga kwento pala talaga, may mga sub-kontrabida. Siyempre si nanay ang main kontrabida ko kasi lahat na lamang ay bawal. Hindi ko tuloy at hindi niya ako tunay or feeling ko tuloy ay hindi niya ako tunay na anak. Puro sermon at pananakit lang ang inaabot ko sa kanya dahil sa nag-iisang dahilan. Bakla ako. Pero itong si Carol sobrang pakialamerang frog. Akala ko ay kakampi ko siya at akala ko ay mapagkakatiwalaan ko siya pero sinaksak niya ako ng patalikod. Para siyang mangkukulang na ayaw maging masaya ang isang prinsesang katulad ko, Papa Dudut. Carol, pwede ba tayong mag-usap? O Rene, anong pag-uusapan natin? Ba't ganyan ang ayos mo? Tsaka, bakit ganyan kang makatingin? Diretsahan na to, ha? Galit ako sa'yo. Ano? Bakit? Ay,
Maang-maangan? Amnesia? Walang maalala? Bakit ako naririto? Tigilan mo ako, ha? Ano ba kasing ginawa ko sa'yo, ha? Bakit mo pinagkalat? Bakit mo sinabi sa ibang tao yung tungkol sa amin ni Enrique? Ano? Napipi ka ba? Nakita mo ba yung mga pasa ko? Yung mga sugat ko? Yung iba tingnan mo, hindi pa naghilom. Binugbog ako ng nanay ko dahil sa kagagawan mo. Hindi ko na kasalanan yan. Ay, walang accountability. Bala ko dyan. Oy, huwag mo ako tatalikuran, Carol. Gusto mo ipagkalat ko rin yung kalandian mo? Hoy! Hindi ako malandi, ah. Ay, nagsalita? Banal yarn? Gusto mo isa-isahin ko? Rene, pwede ba tigilan mo ako? Ikaw na ang backstabber na feeling Santa. Ano ba ang motibo mo para i-chismis mo kami ni Enrique, ha? Dahil ba gusto mong mauwi sa impyerno ang buhay ko? Ganun ba? Gusto mo ng impyerno? Hindi kita sasantuhin! Pwede, sige, saktan mo ako. Isusumbong kita. Ay, mahilig ka talaga sa ganyan, no? Sumbongerang pala ka! Bakit? Dahil ba mas matalino ako sa'yo? Na kahit anong gawin mo, mas mataas pa rin ang grades ko? Kasi hindi mo kaya ang utak ko at ang galing ko sa mga art project? Alam mo, nakakaawa ka kasi hindi ka lumalaban ng patas. Oo na. Ikaw na ang magaling. Pero bakla ka pa rin. Ayun! Wow! Grabe ang argument! Pang matanda ang atake, wala bang bago? Alam mo, hindi na ako nasasaktan kung tawagin mo man akong bakla. Mas nakakasakit yung hindi ka nga bakla. Pero isip bata ka naman. Bakit pa ba kita naging kaibigan? Bakit mo ako naging kaibigan? Eh di ba dahil lumalapit sa akin yung mga lalaki, gusto mong makisawsaw? Ay, talaga? Eh hindi naman lumapit sa akin si Enrique dahil sa'yo. Pero sa halip na magtuloy-tuloy kami ni Enrique, naunsyame pa dahil sa'yo. Ang sama-sama mong kaibigan. Hindi ka na naawa. Akala ko hindi ka tulad ng ibang mapanghusga pero mas masahol ka pa. Inggitera! Tsaka! Alam mo ikaw, sumusobra ka na, ha? O ano, naiiyak ka na? Hindi mo ako madadaan sa paiyak mo. Simula ngayong araw na to, hindi na tayo friends. Tandaan mo yan! Hoy, Rene! Bumalik ka dito! Maghanap ka ng iba mong matutuklaw! May vaccine na ako sa'yo, wala nang epek ang kamandag mo sa akin! Che! Papadudot na karating kay nanay ang naging away namin ni Carol at syempre ako ang nagmukhang kontrabida at salot sa lipunan. Napapaisip tuloy ako kung masama ba akong tao o hindi ko lang maintindihan si nanay. Pero sobra naman po dahil lang sa bakla ako ay bugbog ang aabutin ko sa kanya sa pang-araw-araw. Bukod doon ay tiniis ko ang lahat ng chismis at pangungutya sa akin dahil lamang sa pagiging bakla ko. Maharot daw ako, wala daw akong hiya at tagapalaganap daw kami ng mga sakit. Ganon kalala ang mga tao sa amin. Sobrang tiniis ko ang lahat hanggang sa makatapos ako ng high school at doon ko na pagdesisyonan na lumuwas ng Maynila. Sabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik pa sa Masbate. Gamit ang inipon kong pera ay lumuwas po ako ng Maynila. Nakituloy muna ako sa isang kamag-anak pero hinahamak din ako. Buti na lamang at nakahanap ako ng trabaho at tuluyan na akong namuhay ng mag-isa. Namuhay ako na walang inaalalang ibang tao. Namuhay ako bilang kung sino talaga ako. Bilang magandang Rena Bella. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ginawa kong araw ang gabi. Todo kayod ako sa trabaho para makaipon, papadudot. Naging janitor ako, waiter at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating ang araw na kaya ko nang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Kumuha ako ng kursong accountancy. Bilang mukha akong pera ay bet kong maging propesyon ng tagabilang ng pera. Basang nasa isipan ko lang talaga noon ay gusto kong yumaman at ayaw kong hamakin ako ng mga tao. Gusto kong ipakita sa kanila na baklaman ako pero hindi niyo ako pwedeng tapakan. Kasi narating ko ang mga pangarap ko sa buhay. Sa awa ng Diyos, natapos ko ang accountancy kaya nakapagtrabaho ako bilang isang bookkeeper.
Kahit professional na ako ay hindi pa rin nawawala ang mga bully dahil lamang sa kabaklaan ko. Pero wala nang titindi pa sa mga ginawa ng nanay ko noon sa akin. Kaya naman naging matatag na ako, Papa Dudut. Nakapagpundar ako ng isang bahay na hinuhulugan ko sa Mandaluyong. Hanggang isang araw, nakilala ko si Vince. Ngayon pa lamang ay sasabihin ko na walang kahit na anong namabagitan sa amin ni Vince. Si Vince ay isa ring bakla, dalagitang bakla. Naglaya sa probinsya nila kasi ayaw din ng mga magulang sa kanyang pagkatao. Nagmakaawa ito sa akin, Papa Dudut, na sa akin muna tumira. Siyempre, naawa ako. Mabait naman siya, tumutulong sa gawaing bahay, pero dahil bata pa ay may mga bagay na kailangan ko rin talagang pag-aralan. Ang naiiba lang, hindi ko pinupuna ang pagkatao niya. Saka yung mga pangaral na parang isang inang nagmamalasakit talaga ang ginagawa ko sa kanya sa tuwing nagkakamali siya. Tulad ng huwag agad magtitiwala sa mga lalaki dahil mapagsamantala lamang sila sa kahinaan nating mga magaganda. Habang tumatagal, napamahal na ako kay Vince. Tinuring ko siyang anak, kaya todo support ako para mapaaral siya. Pero may ugali talaga ang anak kong ito na kailangan ko pong ituwid, Papa Dudut. Anong ginagawa mo? Nangungupit ka? Mother, Vince, bakit mo to ginagawa? Sagutin mo ko. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko sa'yo para ganituhin mo ako? Pinagnanakawan mo ako ng pera? sorry mother. Ilang beses mo na tong ginawa, ha? Kaya pala nawawalan ako ng pera dahil ninanakawan mo ako? Eh tayong dalawa lang dito sa bahay. Pinapaniwala ko lang ang sarili ko na baka mali lang ako. Pero ngayon, nakita kita sa akto. Mother, sorry. Palalayasin mo na ba ako? Hoy Vince, huwag mo akong idaan sa paawa. Hindi ko sinabing palalayasin kita. Pero bakit ka nangungupit? Hihiya po kasi ako sa inyo eh. Gusto ko po sanang manood ng concert. Vince naman. Sorry po talaga, mother. Sana sinabi mo na lang sa akin. Nahihiya po kasi ako eh. Hindi naman po basic needs yun eh. Pinaaral mo na nga po ako eh. Pinapakain. Tinuturi na parang anak mo. Kaya parang kalabisan po kung hihingi pa po ako sa inyo. Eh ang pagnanakaw. Hindi ba mas kalabisan yon? Mother, sorry po talaga. Mabuti na lang at nalaman ko ng maaga. Paano kung masanay ka na? Magiging normal na lang sa'yo ang magnakaw. Gawin mo ang madaling paraan para makuha ang gusto mo. Kung tinuturing mo akong totoong mother, hindi ka gagawa ng kalabisan na katulad nito. Mali po ako. Mali po talaga yung ginawa ko. Huwag na huwag mong ugaliing maging sinungaling at magnanakaw, Vince, ha? Oo, bakla tayo. Pero hindi tayo sinungaling at magnanakaw. Hindi ako nahihiya sa pagiging bakla ko. Ang dapat mahiya yung nagnakaw at nuknukan ng sinungaling. Mother, pasensya na po. Sorry po talaga. Aalis na lang po ako. O aber kung aalis ka, saan ka naman pupunta? Maghahanap po siguro ng trabaho. Hindi ko po alam. Hindi, huwag kang umalis. Po, Ipangako mo sa akin at sa sarili mo na hindi mo na uulitin pa to. Masama ang manloko ng kapwa. Masama ang maging buhaya. Ayaw kong magpalaki ng buhaya. Ang gusto ko, matinong tao. Naiintindihan mo ba? Mother, ang bait-bait niyo pa rin po sa akin kahit ganun na po yung ginawa ko sa inyo. Paprangkahin na kita, ha? Red flag talaga ang ginawa mo pero napamahal ka na sa akin eh. At gusto kong intindihin ka at gabayan para maging mabuting tao ka. Ha? Yes, Mother. Magiging mabuting tao po ako. Huwag lang sa salita, ha? Gawin mo, Vince. Gawin mo! Yes, Mother Renabella. Ay! Go, Vina! Hindi pwedeng buwakelya ang baklush na pretty!
Basta mag-aral ka, ha? Hindi kita susukuan. Ipaglalaban ko ang mga pangarap mo sa buhay kasi that's how to mothering a beautiful daughter should be. Wow, English? Nag-aral kaya ako. Ang galing nyo nga po, Mother eh. Idol ko po kayo. Asus. O ito, bibigyan na kita ng perang pambili mo ng ticket para rumampa ka ng bongga. Bibigyan pa kita ng extra para may pambili ka ng outfit mo. Talaga, Mother? Eh, kailan ba ako nangako na hindi ko tinupad? Oh, never pa po. O never naman pala eh. Kaya bongga ka sa concert. Ay, thank you po, Mother. I love you. Oy, English? I love you too, anak. Papa Dudut, iginabang ko ang pag-aaral ni Vince dahil nakikita kong ito ang yaman na pwede kong ibigay sa kanya. Mahirap ang mag-aral. Naranasan kong igapang ang sarili ko at ayaw kong maranasan ni Vince ang paghihirap na yon. Sa totoo lang ay marami na akong baklang natulungan. Pero iba ang sitwasyon ni Vince. Kasi kinupkup ko siya at parang ako na ang naging nanay niya. Bilang isang ina ay tinupad ko ang aking obligasyon sa anak, ang suportahan ang kanyang pag-aaral at pangarap sa buhay. At sobrang saya ko po nang makapagtapos siya ng high school, Papa Dudut. Proud na proud ako sa kanya at sa sarili ko na kaya ko palang maging isang ina at tatay sa isang hindi ko kadugo. Pero trinato ko talagang anak. Siyempre may mga lalaki din naman ako kaya may mga masasayang araw din ang puso at katawang lupa ko. Pero iba rin talaga nang dumating si Vince, Papa Dudut. Nabihag niya ang puso ko nang biglang magpakita itong si Andrew sa akin. Sa bahay ko na tumira itong si Andrew, may mother at father na itong si Vince na anak-anakan ko. At tuwing umuwi si Vince galing sa school, sa college ay parang perfect family talaga kaming tatlo. Ang saya-saya ko po, Papa Dudut, pero may ginawa si Andrew na red flag sa akin. Andrew, Han, bakit ka nangupit? Bakit mo ginalaw yung ipon ko? Han, kasi Ang ayaw ko, yung sinungaling na nga, magnanakaw pa. teka lang. Ano kasi Han eh? Han, kasi Sige, magsinungaling ka pa. makinig ka. Kailangan ko lang kasi. Nasa ospital ang nanay ko sa Cebu. Yun. Ano? Oo. Tama ang narinig mo. Nasa ospital siya. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mo pang nakawin ang pera ko? 2 beses ka pang nangupit. Sorry na. Aaminin ko, nagkamali ako. Eh pero ano yung una last week? Anong dahilan mo kung bakit mo kinuha yung pera ko nun? Eh yun na nga. Humihingi ang nanay ko. Unang nagkasakit ang tatay. Tapos, siya. Yun. Ganun. Ay, umayos ka Andrew ha? Akala ko nga si Vince ang kumuha ng pera. Kung hindi ko lang nakita sa bag mo bago ka pa umalis ng bahay, malamang si Vince pa rin ang pagdududahan ko. Kawawa naman yung anak ko. Pinagdudahan ko pa siya. Pero yun nga, imposible din ganun kalaki ang kinuha niya kasi para saan niya gagamitin. Han. Sorry na talaga. Nagkamali ako. Han, sa susunod magsabi ka. Hindi naman ako naging madamot sa'yo. Binibigyan nga kita ng panggastos mo habang wala ka pang trabaho, di ba? Nahihiya na ako sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Ngayon pa ba, naasawa na kita? Nakita ko ng lahat sa'yo. Eh, masama ang ginawa ko eh. Alam kong napipilitan ka lang dahil sa sitwasyon. Tama. Kaya ang lakas mo sa akin, Han eh. Kasi, naintindihan mo ako. Basta pagsusumikapan ko yung training ko para makapagtrabaho ako. Makapag-abroad.
Basta paghusayan mo. Saka, baka kapag nakapag-abroad ka na, kalimutan mo na ako at magkaroon ka na ng ibang babae. Han, hindi ako ganun. Tumatanaw ako ng utang na loob. At saka, mahal kita eh. Totoo. Talaga ba? Oo. Mahal na mahal kita. Ay, Han, hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Vina, Mother? sorry anak. Mother, bakit po? May kasalanan ako sa'yo anak. Kasalanan? Bakit po? Umupo nga po muna tayo dito sa kama, Mother. Ano po bang kasalanan ng sinasabi ninyo? Nagkulang kasi ang pera ko. Kaya naisip ko na baka kumuha ka. Ano po? Kaya nga magsosorry ako kasi ikaw ang naisip ko. Mother naman. Mali nga ako. Nakonsensya ako at ikaw ang naisip ko. Pero ang totoo, si Papa Andrew mo ang kumuha. Ano po? Nagnakaw siya sa inyo? Ang lupit naman, inakawan pa kayo? Pero okay na. Nagkaayos na kami. Talaga ba, Mother? Yesterday, ngiti pa lang niya, wala na. Ang rupok ko. Iba talaga, in fairness. Well, yamin naman si Papa Andrew. Truly, ang muscles, ang face, ang performance, pang opera. Mapapanganga ka talaga ng bongga. Mother, ha? Mukhang nandidiri ka. Baka ikaw, may nililihim ka na sa akin. Over? Wala po akong nililihim. Ano naman po ang nililihim ko sa inyo? Love life. Mother, wala pa. Gusto kong graduate muna ng college. Hard to get tayo, ganon. Talaga. Yes. Vina, hindi kita pinagbabawalang magka-BF, ha? Kaya ayokong maglihim ka. Mother, kung magkaka-BF man po ako, ikaw agad ang unang makaka-nose. Pero, ano? Ano-ano, ha? Rampa-rampa lang po muna. Hindi po ako pwedeng magka-Andrew tulad mo. Uunahin ko po muna magka-diploma. Ay, very good. Ganyan nga. Hindi talaga ako nagsisisi na inampon kita. Proud ako sa'yo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Papa Dudut, sobrang panatag ng loob ko sa aking mag-ama. Sobrang saya namin sa bahay at feeling ko talaga ay perfect na ang lahat. Naayos ko na yung pinakaayaw ko sa tao, yung magnanakaw at sinungaling. Pero pansin ko ay hindi na pera ang nawawala sa bahay, pati mga gamit. Hindi ko malaman kung sino ang gumagawa kasi maraming beses din na pumunta ang mga kaibigan ko, kaibigan ni Vince at kaibigan ni Andrew sa bahay. Baka nasalisi lamang kami. Saka kapag nawawalan ako ng pera ay hindi ako nakakahanap ng bakas. Kung sino nga ba ang kumukupit. Kaya naman nagpalagay na ako ng CCTV sa kwarto nang hindi nila alam para malaman ko kung sino ang nagnanakaw. Pero sobra po akong nasaktan sa aking mga nakita. Nagpatira pala ako ng buwaya sa bahay. Ang lala na pala kasi araw-araw akong niloloko. Araw-araw akong pinapaniwala na pamilya ang turing sa akin at hindi ako pinagsasamantalahan. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. May mga bagay siguro na hindi mo talaga hawak. At darating na lamang ito at magdadala ng sakit sa puso mo. Akala ko talaga na magiging maayos na kaming tatlo. Na parang ang bahay-bahayan naming laro ay
totohanan na. Pero hanggang laro lang pala talaga ang lahat. At tulad ng mga laro ay may talo. Mukhang talo ako dito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kailangan kong magpakatatag at lumaban pa rin. Marami na akong pinagdaanan para hindi ko kayanin ang dagok na ito sa buhay ko. Isang kagimbal-gimbal ang nalaman ko. Nangungupit pa rin si Andrew ng pera at huling-huli ko ito sa CCTV. Ang niyayakap ko pala tuwing gabi ay isang kawatan at sinungaling. Kung titignan ay mabait naman si Andrew sa akin. Nabibigay niya ang pangangailangan ng katawang lupa ko. Nilalambing niya ako, niyayakap at naiisip ko na ganito talaga siguro kapag bakla. May mga lalaking talagang mapagsamantala at ginagamit ang kahinaan namin. Ilang araw din akong hindi nakatulog. Hindi ko siya makumpronta kasi ayaw kong mawala siya sa akin. Nasanay na ako na siya lang ang lalaki sa buhay ko. Kaya hinahayaan ko na lamang. Papadudo, tuwing pumapasok ako sa trabaho ay napapanood ko sa app ko sa phone ko ang kuha ng CCTV. Dito na ako nagtataka kasi bakit pumapasok si Andrew sa kwarto ng anak ko. Nagnanakaw din ba siya? Hanggang sa iba na ang kutob ko. Pinalagyan ko na rin ng CCTV ang kwarto ni Vince. Hindi nila alam na may CCTV na pala ang loob ng bahay. Doon ko nalaman na may relasyon ang dalawa. Kaya nung nakita ko sa akto ang ginagawa nila ay dali-dali akong umuwi ng bahay para mahuli silang dalawa, Papa Dudut. Mother? Makakayop kayo! Tama na! Andrew! Tama na! Bakit si Vince pa? Bakit? Rene! Han! Huwag mo ako matawag-tawag na Han! At ikaw, Vince! Ang landi mo! Bakit si Andrew pa? Huwag mo akong madaan-daan sa paiyak-iyak mo! Pinakain kita! Binihisan! Ginawang tao! Pero isa ka palang ahas! At ikaw lalaki ka! Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Namumuro ka na sa pananakit ha? Karapatan kong saktan ka! Kasi ginawa niyo akong tanga! Rene ha, pigilan mo na to. Titigilan ko na talaga! Dahil palalayasin ko kayong dalawa! Lumayas kayo! Ano? Rene naman. Huwag naman ganun. Anong huwag? Matapos kong malaman ang kahalayan niyo! Sana pa natin talaga, Andrew! Rene naman. Pareho naman kayong bakla ah. Mapagbigay lang. Kasiyahan lang. Anong kasiyahan? Saka ano yung pangungupit mo? Kasiyahan lang din? Anong pangungupit yung pinagsasasabi mo? Wala akong kinupit ah. Ay talaga naman! Ang magnanakaw! Kapatid talaga ng sinungaling! Wag mo akong pagbibintangan. Ikaw pa ngayon ang nagbabanta! May ebidensya ako! Ano? May CCTV ang buong bahay na to! Lahat ng galaw sa loob ng bahay nakikita ko! Ang pagnanakaw mo! Ang kahayupan yung dalawa! Kaya lumayas na kayo! Layas! Mother! Huwag mo akong matawag-tawag na mother! Wala akong anak na malandi at inaasa sa sarili niyang... Bakit mo nagawa sa akin yun, ha? Kung makaiyak ka naman, nakinabang ka rin naman sa akin ah. Nakinabang? O nabulag ako?
na akala ko matino kang tao. Nabudol mo ako. Pero ngayon, tama na ang katangahan ko sa isang tulad mong walang kwenta. Magnanakaw! Lumayas ka na! Kung hindi, ipapakulong kita! Papa Dudut, sobrang gumuho po ang mundo ko ng araw na yon. Nagalaga pala ako ng ahas at buwaya sa aking bahay. Sa araw ding yon ay pinatatag ko ang sarili ko. Hinanda ko ang puso ko. Kahit na anong iyak at paghingi ng tawad ni Vince ay hindi ko talaga binuksan ang puso ko. Hindi po pwedeng lumambot kasi ibang klaseng pagtataksil na ang ginawa niya. Nararapat lang na umalis na siya. Wakasan ang naging ugnayan naming dalawa. Inahas na niya ako ang mother niya. Wala na ang kahit na anong etsyos ang magpapabago sa desisyon ko. Nakita ko sa mga mata ni Vince na sobrang ayaw niya akong iwanan. Pero guilty siya sa ginawa niya. Si Andrew naman, mas nakita ko ang totoong kulay. Katulad lamang siya ng mga lalaking mapagsamantala sa mga bakla. Hindi ko naman nilalahat ang mga lalaki dahil may mga lalaki namang talagang genuinely na minamahalang karelasyon na bakla. Siguro hindi lang po ako pinalad. Naging tahimik ang bahay, wala nang Andrew at wala na ring Vince na nagchuchuk-tsakan kapag nakatalikod ako. Sa totoo lang, na-miss ko po si Vince. Umiiyak ako kasi nasasayangan ako sa kanya. Pero ginusto niya ang ginawa niya, ginusto niyang lokohin ang nag-iisang baklang nagpaka-mother sa kanya. Matapos ang halos 1 linggo ay bumalik si Vince, nagmamakaawa at humihingi ng patawad sa akin, Papa Dudut. Maupo ka sa sala. Mother, sobrang nagsisisi na talaga ako sa nagawa ko sa'yo. Mother, ayaw kong mawala ka. Ayaw kong mahiwalay sa'yo. Vince, hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo. Hindi kita sinasaktan. Tinrato kitang tao. Hindi ako nagdalawang isip na kupkupin ka. Gawing anak-anakan ko. Pinangarap ko na sana makuha mo yung gusto mo sa buhay. Sinuportahan kita, di gaya ng nanay ko sa akin. Pero ang sakit. Ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin. Alam ko naman po eh. Sobrang sama ng nagawa ko po sa inyo, Mother. Nagsisisi na po talaga ako. Naaalala mo dati, yung pangungupit mo ng pera. Pinangaralan kita. Sabi ko sa'yo ang magnanakaw, isang malaking sinungaling. Akala ko napatino kita. Nakaka-frustrate na hindi pa rin pala. Hindi lang pera ang ninakaw mo, kundi ang relasyon ko sa isang lalaking wala namang kwenta. Pero salamat na rin sa'yo at natauhan ako sa Andrew na yon. Hindi na ako nabulag sa papandesal niya. Mother, patawad po. Hindi ko na po gagawin sa'yo yung ganun. Magpapakatino na po ako. Gusto ko po kasing makasama kayo sa pagtupad ng mga pangarap ko eh. Vince, I'm sorry. Buo na ang desisyon ko. Naaalala mo? Kusa akong lumaya sa pamilya ko at gumawa ng sarili kong buhay dahil napuno na ako sa pananakit ni nanay. Nakaya kong mabuhay. Nakaya kong maging tao. Hindi malayong kaya mo ring maging tao.
Father naman. Please. Give me another chance. Ay, maraming chance na ang binigay ko sa'yo, Vince. Marami na. Hindi sa lahat ng oras na kapag nagkakamali ang isang tao, bibigyan na naman ng chance. Puro tayo chance pero walang accountability. Kaya tayo hindi umuusad sa buhay. Ang gusto ko, mamuhay na walang mga taong gahaman, mapanlinlang at sinungaling. Mother, luluhod po ako. Magmamakaawa po. Sana mapatawan niyo po ako. Wa-epek sa akin yan. Huwag mo nang gawin. Alam mo, ang dapat mong gawin ay humanap ng trabaho para mapagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Sayang naman yung nasimulan mo. Saka, sige na. Ito, kunin mo tong pera para may pangsimula ka. Ito na ang huling tulong ko sa'yo. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, sobrang sakit pala na palayain ang isang tao na sobrang minahal mo. Ang sakit sa dibdib. Parang sinasaksak ang puso ko nang makita ko si Vince na bitbit ang ibang gamit paalis ng bahay. Nang sinarado ko ang pintuan, yun na ang oras na kailangan kong kalimutan ang anak-anakan ko. Mahirap pero kailangan kong gawin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mag-isa na lamang po ako. Wala nang Andrew, wala nang Vince sa buhay ko. Pero natutunan ko na rin na hindi pala sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa sakit at kasinungalingan. May mga kaibigan naman akong nananatili at doon ko nahanap ang lakas na muli akong bumangon. Para sa akin, Papa Dudut, walang masama sa pagiging bakla. Hinding-hindi ko ikakahiya kung sino po ako. Pero mali ang magnakaw, mali ang manloko at mali ang magsinungaling sa taong nagmahal at nagtiwala sa iyo ng totoo. Doon ako labis na nasaktan, Papa Dudut. Doon ako natuto. Ngayon ay mas maingat na ako, mas matatag at mas pinipili ko na lamang ang mga taong karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rene, a.k.a. Rena Bella. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magpakabuti tayo hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat. Dahil kung meron tayong kinikilingan, mapapagod sila na tayo ay pakisamahan. Ikaw, kabarangay, mabuting tao ka ba? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan ay nasadla kayo ng husto? Ako kasi ay oo at yon ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bobby, 38 years old at taga Mandaluyong. Nitong mga nakalipas na araw ay sobrang lugmo ko at para bang wala ng bukas para sa akin. Sunod-sunod kasi ang mga nangyaring trahedya sa buhay ko na malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng aking kwento. Pero magsisimula muna ang lahat noong 30 anyos pa lamang ako. Kami na lamang ng nanay ko ang magkasama noon sa bahay dahil nasa ibang bansa ang kuya ko para magtrabaho.
Nako, ang tindi ng ubo nyo. Ayos lang ako, anak. Di po kayo mukhang ayos, Nay. Ayos nga lang ako. Ay, buti pa, abot mo na lang yung tubig dyan sa tabi ko nang makainom ako. Sige po. Ilapag ko lang muna tong bit-bit kong lugaw dito sa tabi, ha? Oh, Nay, ito na po yung tubig. Daan-daan po sa pag-inom, ha? Salamat, anak. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Gaalala po ako para sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ayos na naman ang pakiramdam ko eh. Hindi na ako mainit. Tingin ko bumaba na ang lagnat ko pero inuubo pa rin ako. Kaya nga pinagluto ko po kayo ng lugaw at dinala ng gamot para makainom na kayo pagkatapos kumain eh. Kaya lang, wala naman akong panlasa. Parang ayaw ko tuloy kumain. Ay, kahit konti lang po, Nay. Para makainom na kayo ng gamot. Ano pa nga ba? O siya kakain na ako. Yan. Very good po kayo, Nay. Very good ka dyan. Ano ako, bata? Eh di ba ganyan din naman kayo nung bata ako. Sinasabihan niyo akong very good kapag kumakain ako, lalo pag may sakit ako. Kaya ako naman na magsasabi niyan sa inyo ngayon. Sa bagay. Sinasabi ko nga sa'yo yun nun. Ang bilis talaga ng panahon, no? Dati-rati, kayo ng kuya mo ang inaalagaan ko. Ngayon, kayo naman ang nag-aalaga sa akin. Kaibahan lang, nasa malayo ang kuya mo, kaya ikaw lang ang mag-isang nag-aasikaso sa akin, anak. Matanong lang kita, no? Ano po yun? Hindi ka ba napapagod na alagaan ako? Nay naman, bakit naman po ako mapapagod? Nanay ko po kayo. Wala naman. Naisip ko lang kasi dapat sa edad mong yan may sarili ka ng pamilya. Kaso mukhang kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa. Nay, hindi niyo po kasalanan. Sadyang wala pa lang po talagang nagkakamali. Ano pa yung sinasabi mong wala pang nagkakamali? Masasabi ko na maswerte ang babaeng makakatuluyan mo dahil napakalambing mong anak, mapagmahal at maalaga. Mahilig pa sa mga bata. Kaya naman kung meron ka ng natitipuhang babae, ligawan mo na. Malay mo, siya na pala ang makatuluyan mo. Ay, sa ngayon, wala pa naman po akong nagugustuhan. Pero sige po, sa oras na magkaroon na sasabihin ko agad sa inyo. Bakit mo sasabihin sa akin? Para malaman nyo. Ay, salamat ha, pero ang sabi ko, ligawan mo. Hindi mo lang basta sabihin sa akin. Nay naman Siyempre, liligawan ko pa rin naman siya pero gusto ko munang makilala nyo siya. Sige anak, salamat kung ganoon kasi naiisip mo ko. Sana nga makakilala ka ng babaeng liligawan para naman hindi lang sa akin umiikot ang mundo mo. Ay, Nay, sa inyo pa rin po iikot ang mundo ko kahit na may nililigawan na ako. Pangako po yan, Nay. Papa Dudut, mahal na mahal ko ang nanay ko at wala akong pinagsisisihan na ako lamang ang nag-iisa niyang anak na nag-aasikaso sa kanya. Bagaman pareho naman kaming may trabaho ng kuya ko. Masaya ako na sa tuwing kailangan ako ng nanay ko ay nasa tabi niya lamang ako. Pero naiintindihan ko naman ang kagustuhan niyang makapag-asawa na ako at bumuo ng sariling pamilya dahil nga hindi na ako bumabata pa. Simulat sa Paul ay alam ni nanay na gusto kong magkaanak. Hanggang sa nakilala ko si Rhea sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko bilang tagaluto. Bali, serbidora siya noon at taga Ilocos Sur. Mabait si Rhea, maganda at puwelang kasama. Pero sa kabila ng mga tawa niya ay meron siyang malungkot na nakaraan. At yun ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit siya umalis noon sa kanila. Sa katunayan, sa tuwing kinikwento sa akin ni Rhea ang karanasan niyang
Yun ay hindi ko talaga mapigilang malungkot at makisimpatya sa mga pinagdaraanan niya. Kaya ayun, nangako ko sa sarili ko na magsisika para umasenso sa buhay. Kaya nga kahit mahirap at wala akong kaalam-alam sa magiging buhay ko rito sa Maynila nakipagsapalaran pa rin ako. Gusto ko pagbalik ko sa Ilocos ibang Rhea na ako. Hindi ko naman hangad na yumaman pero gusto kong magkaroon ng komportableng buhay. Kaya lalo mo ako napahanga Ang lakas ng fighting spirit mo. Uy, thank you pero kailangan Malay mo, meron pang magandang buhay na naghihintay sa'yo pag nagpatuloy ka. Ay, sana nga meron. Pero ewan ko. Minsan, hindi ko pa rin mapigilang mawalan ng pag-asa. Lalo, parang ang layo-layo ko pa rin sa mga pangarap ko. May iba ka pa bang pangarap bukod sa mabigyan ng maayos na buhay yung mga magulang mo sa probinsya? Gusto ko rin makakilala ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. At magkakaanak, syempre. Lalo't hindi na ako bumabata, di ba? Baka kumunat na tong matres ko pag pinatagal ko pang pagbubuntis. Sobra ka naman sa kumunat. Para namang chichirya lang na nahanginan yan. Uy, seryoso ako dun Kung kayong mga lalaki walang problema sa pagkakaroon ng anak kahit may edad na kayo, ibahin nyo kaming mga kababaihan. Hindi naman sa nilalahat ko, no? Kasi meron pa rin namang mga babae na nabubuntis pag umedad na ng 35 pataas. Pero madalas nahihirapan na talaga. Ganun ba yun? Oo. Kaya nga sana makilala ko na rin yung matinong lalaki na makakatuwang ko sa buhay. Naniniwala kasi ako na may inilaan ng Diyos na makakapareha natin sa buhay na to. Ikaw ba? Ganun din ba ang paniniwala mo? Oo. Bakit parang hindi ka pa sigurado? Naniniwala naman ako pero mas naniniwala doon ang nanay ko. Kaya nga pinaghahanap na niya ako ng mapapangasawa dahil tumatanda na daw ako. Talaga? Anong sagot mo? Yun, sabi ko, sige. Kung may makikilala ako at magugustuhan ko liligawan ko na tapos ipapakilala ko agad sa kanya. Ayun, natuwa naman at sobrang excited. Ewan ko ba dun? Ganun lang siguro talaga ang mga nanay. Sobrang excited na magkaroon ng apo. Ay, bigla ako tuloy na miss ang nanay ko. Kumusta na kaya siya? Hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo siya tatawagan. Tsaka na, wala na kasi akong load Tsaka patapos na yung break time natin. Baka mamaya sitahin na tayo pag nag-overbreak tayo. Ay, oo nga pala. Masyado pa namang sip-sip yung naninita na yun. Kala mo naman kung sinong tagapagmana ng kumpanya kung kumasta. Uy, baka may makarinig sa'yo Uy, ano naman? Wala naman akong binabanggit na pangalan. Bato-bato na lang sa langit. Ang mag-react, pangit. Papadudo 3 buwan na noon si Rhea sa pinagtatrabahuhan namin at masasabi ko na naging sobrang close kami. Sa katunayan ay siya lamang ang dahilan kung bakit ako nag-stay sa pinapasukan ko. Gusto ko na kasing umalis noon dahil sobrang toxic na rin ang management namin. Alam ko naman na magiging malaking pagsubok na naman sa akin ang paghahanap ng mapapasukang trabaho. Lalo na high school graduate lamang ako. Bukod doon ay ayoko ring magtrabaho sa malayo dahil maiiwang mag-isa ang nanay ko sa bahay namin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko pa tinatanggap ang alok at tulong sa akin ng kuya ko na nag-ibang bansa na. Hindi nga nagtagal ay nagtapat ako ng pag-ibig kay Rhea at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Kasunod noon ay nabuntis ko siya, kaya lalo ako nagkaroon ng dahilan upang hindi na umalis ng Pilipinas. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sakto lamang ang kinikita ko sa aking trabaho ay wala pa akong sapat na ipon. Kaya naman, tinira ko muna sa bahay namin si Rhea. Winelcome naman siya doon ni nanay at sa katunayan ay sobrang sayangan ng nanay ko noong nalaman niyang magkakaapo na
Magkakapo na siya at palagi niyang hinihimas ang tiyan ni Rhea at kinakausap ang magiging anak namin. Bagay na kinagigiliwan naman namin ang kinakasama ko. Naging maayos naman ang pagsasama naming tatlo sa isang bubong. Hindi rin issue sa kuya ko na magkaroon na ako ng anak pero nilinaw niya na si nanay na lang daw ang susustentuhan niya. Naintindihan ko naman yon dahil hindi naman niya pinupulot ang pera sa abroad. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na magsisikap ako sa pagtatrabaho para makaipon ng pera, Papa Dudut. Ay, Nay! Rhea! Minahon lang naman po muna kayo. Paano ko hihinahon? Nakakainis yung Rhea na yan. Biruin mo, ayaw magkusot ng damit? Mas gusto pang i-washing, hindi naman natatanggal yung dumi. Natatanggal naman po eh. Anong natatanggal? May nakita ba akong kapiraso? Alam mo naman na ayaw kung may natitirang dumi, di ba? Saka bakit ka ba gamit ng washing machine kaya tuloy lalong lumalaki yung konsumo natin sa kuryente? Bakit ko po hindi gagamitin? Sayang naman. Nakatenga lang dun sa solo ko. Tsaka isang beses lang naman nagwa-washing sa isang linggo At para na rin mapabilis yung trabaho ko. Buti sana kung tinutulungan niyo akong maglaba hindi naman. Kung kaya lang ng likod ko, edi sana hindi ko na inasa ang paglalaba sa'yo. Bakit? Likod niyo ba ang maglalaba? Ay, lintik na babae ito. Hoy, Bobby, pagsabihan mo nga yung kinakasama mo. Abalang masyado sumagot sa akin napakawalang galang. Mahal, huwag mo naman sagutin ng ganun si nanay. Bakit hindi? Sumusobra na siya. Dami niyang reklamo. Hindi na nga nagpapasalamat sa akin. Bakit ako magpapasalamat sa paglalaba mo? Responsibilidad mo yan kasi kinakasama mo na ang anak ko. Nay, huwag na po muna kayong sumabat dyan. Buti pa, mag-uusap muna kami ni Rhea. Halika, mahal. Doon tayo sa kwarto. Buti pa nga nakausapin mo yung babae na yan. Iyak ng iyak. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Parang pinagsabihan ko lang Ay. Ayos ka lang ba, mahal? Mukha ba akong ayos? Sumusobra na talaga yung nanay mo. Akala mo kung sino? Ikaw naman. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Masyado lang talagang mitikulosa yun, lalo na sa kalinisan Nung kalakasan pa nun, halos araw-araw naglilinis yun ng bahay. Katwiran niya, para raw hindi mamuo yung alikabok at di rin magkasakit, lalo na hikain nun ng tatay ko nung nabubuhay pa. Kaya pala pinagalitan din niya ako nung nakaraan. Kasi hindi raw ako araw-araw naglilinis dito sa bahay niyo. Nakakapagod Tsaka hindi niyo naman ako katulong dito para araw-araw maglinis Kinakasama mo ko. At buntis pa ako sa anak natin. Kaso ang kulit ng nanay mo. Gawin ko raw ehersisyo ang paglilinis dahil mabuti yun sa buntis kesa laging nakahilata sa kama. Nanay talaga Oo! Kaya nga naloka ako kasi magkaiba kami ng paniniwala. Pati pagluluto ko sinisita. Ang dami sinasabi na kesyo pinagsasabay ko raw ang pagluluto sa paghuhugas ng pinggan. Paano daw pag nalagyan ng sabon yung niluluto ko? As if naman nahahayaan kong mangyari yun. Sa ayoko lang talaga na may tambak sa lababo na hugasin. Lalo't ako rin naman yung maghuhugas sa mga pinagkainan natin pagkatapos. Buti sana kung siya o ikaw ang gumagawa nun. Ako naman. Sorry. Hayaan mo. Ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Ay nako, hindi mo talaga ako naiintindihan no? Hindi lang naman yung tungkol sa pinagkainan natin Ang punto ko rito, kailan mo ba ako planong ibukod ng bahay? Alam mo, sabi ng nanay ko, iisa lang daw ang pwedeng maging reyna sa isang bahay. At sa sitwasyon natin ngayon, ang nanay mo lang yon dahil pamamahay niya to. Kaya naman mabuti pa na bumukod na lang tayo para hindi na kami palaging nag-aaway. Hindi natin pwedeng gawin yun dahil ako lang ang inaasahan ng kuya ko na magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Saka wala pa akong sapat na ipon pambukod natin kaya sana magtiis ka na lang muna. Hayaan mo, kakausapin ko na lang din si nanay. Pagsasabihan ko siya. Papadudot, naiintindihan
Tinanggihan ko naman ang pinanggagalingan ni Rhea. At kahit na gustuhin ko na siyang ibukod ng tirahan ay hindi ko naman magawa dahil nga maiiwang mag-isa ang nanay ko. At ayoko ring mangyari yon kasi ako lamang ang inaasahan ni Kuya na magbabantay at mag-aalaga sa kaisa-isa naming magulang. Kaya naman sinabihan ko na lamang si Rhea na magtiis dahil hindi rin naman ibang tao ang nanay ko. Nakita ko naman na sa abot ng makakaya ni Rhea ay hinabaan niya ang kanyang pasensya. Pinakisamahan niya ng maayos ang nanay ko. Hindi rin naman sila palaging nag-aaway. May mga pagkakataon din na may pinagkakasunduan sila. Kaya naman masayang masaya ako. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, pinanganak na nga ni Rhea ang baby namin. At masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ngunit doon pa lang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok na pagdadaanan namin. Sensya na. Yan ang muna mabibigay ko. Dami ko kasing kaltas. Mga reklamo ng customer, ganun. Ha? Eh bakit nagre-reklamo sila? Di raw masarap ang luto ko. Ganito, ganyan. Kaya nga lagi akong pinagagalitan ng bisor natin eh. Pinagbantaan pa na kapag hindi ko inayos yung trabaho ko tatanggalin na nila ako. Alam mo naman na mapipilay tayo ng husto pag nawalan ka ng trabaho, di ba? Ilang buwan pa lang din ang baby natin. Tapos ang dami pa nating gastos pag nagkakasakit siya. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Yung dating issue mo pa rin ba sa bisor natin? Oo. Masyado kasi siyang pabida. Napipikon na ako. Alam ko na pabida talaga yon kasi nakatrabaho ko rin naman dati. Pero matuto ka pa rin magtimpi. Kasi sa pikon mong yan, trabaho mo naman yung maaapektuhan. Tandaan mo na hindi ka pwedeng mawalan ng pinagkakakitaan. Dahil ikaw lang yung kumakayod sa atin. Tapos marami rin tayong gastusin sa anak natin. Oo, yun na nga eh. Pakiramdam ko, di na tayo nakakausad dahil sa nangyayari. Napapagod na ako pero wala akong karapatan na magpahinga. Kung pagod ka, mas pagod ako. Dahil hindi lang anak natin ang inaasikaso ko. Inaalagaan ko rin yung nanay mo na may pagkamaldita kung minsan. Bakit? Nag-away na naman ba kayo ni nanay? Hindi ko na siya pinatulan. Pero umalingal na naman sa akin nung nakaraan. Tungkol saan daw? Sobrang tigas daw kasi nung patatas na niluto kong chicken curry. Hindi raw niya makagat. Nung tininidor ko naman, malambot naman eh. Yun pala, hindi lang niya nasuot yung pustiso niya. Kaya ang ending, dinurog ko na lang yung patatas para makain niya. Pero ang dami pa rin sinabi, nakakarindi. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Alam mo naman na matanda na yun eh. Ganun ba talaga kapag matanda? Nagiging reklamador na wala sa lugar? Hindi ko alam pero tatanda rin naman tayo eh. Ilagay na lang natin yung sarili natin sa sapatos ni nanay. Ay nako, basta ako. Hindi ako magiging toxic na matanda kagaya ng nanay mo. Sobra ka naman sa nanay ko. Kaya nga gusto ko nang bumukod na tayo eh. Para wala nang problema. Pangako, hindi mo na ako maririnig magreklamo tungkol sa nanay mo. Di ba? Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. Ay nako, oo nga pala. Ayaw mong bumukod kasi ayaw mong iwanan ng nanay mo. Bla 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 bla. Diba? Ewan ko ba naman sa'yo at naisip mo na naman yan. Kita mo ngang hirap na hirap pa tayo sa pera. Pag nandito tayo, mas makakatipid tayo sa pagbabayad ng renta. Nakatipid nga tayo sa pagbabayad ng renta. Pero mukhang mapapagastos ka sa akin pag tumagal-tagal ang pananatili ko rito at pakikisama dyan sa nanay mo. Ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Kasi baka ipasok mo na lang ako sa mental dahil nabaliw na ako nun. Rhea naman eh. Seryoso ako doon, Bobby. Ay nako, kawawa naman ako. Papadudot naging sakitin ang anak namin kaya naglabas-masok kami sa ospital. Dahil sa nangyari ay nagkautang-utang ako sa kuya ko, makabili lamang ng gamot para sa anak namin. Yun din ang dahilan kung bakit naghigpit kami ng sinturon. Dahil sa liit ng sweldo ko at sa laki ng gastos, para sa pangangailangan ng anak namin ay wala na halos matira sa akin.
At yun nga ang pinag-ugatan ng away namin ni Rhea. At dahil maliit nga lang ang bahay namin ay naririnig ni nanay ang pag-aaway namin. Kaya hindi niya mapigilang makisal. Kapag nangyayari yon, Papa Dudut. Lalo lamang naiinis si Rhea dahil pakiramdam niya ay nagkakampihan kaming mag-ina para pagtulungan siya. Naipit ako sa sitwasyon ng sobra. Para akong tupang naligaw mula sa kawan na naglalakad ng walang direksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung sa tingin ko ay pasan ko na ang daigdig. Nang mga panahong yon ay meron pa palang ilalala ang sitwasyon. At yun nga ay noong nagkasakit ang nanay ko. Mabuti na lang at nandyan si kuya para suportahan ang pagpapagamot niya, lalo na noong nadiskubre namin na meron siyang early signs ng Alzheimer's disease. Nalugmok ako ng sobra, lalo at pareho pa sila ng anak ko na may sakit, kaya naman lalong bumigat ang pasan-pasan ko sa aking mga balikat. Pero buti na lang at nandyan si Rhea para alagaan ang nanay ko kahit na meron silang hindi pinagkakasunduan. At tinutulungan niya rin ako upang gumaan ang pagdadala ko ng buhay. Masasabi ko na kahit mahirap, ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa aking kinakasama, Papa Dudut. Dahil sa sabay na pagkakasakit ni nanay at ng anak natin, pag-isip-isip ko na tanggapin na yung alok na tulong ni kuya para makapagtrabaho ko sa ibang bansa. Ano? Aalis ka? Oo, sana. Wala talaga akong mapapala kung dito lang ako magtatrabaho sa atin. Tsaka di ba, gusto mo na maghanap ako ng ibang mapagkakakitaan na mas malaki ang sweldo? Ito na yun. Oo nga, pero iiwan mo talaga ako rito sa nanay mo? Anong ibig mo sabihin? Ano man ang ibig kong sabihin? Hindi pa ba halata na pag umalis ka, maiiwan ako rito para alagaan ng nanay mo habang inaalagaan ng anak natin? Konting sakripisyo lang naman. Anong konting sakripisyo pinagsasasabi mo? Nagsakripisyo na ako, Bobby. Inalagaan ko na ang nanay mo, pero baka nakakalimutan mo na may sakit siya. Mas mahirap na siyang alagaan kaysa sa anak natin dahil minsan nagiging bayolente na siya. Ilang beses na niya kaya akong nasaktan, pero binabaliwala ko lang kasi nga may sakit siya. Alam ko naman yun, kaya nga nagpapasalamat kami ni kuya kasi nandyan ka eh. Hindi pa lang talaga namin kayang kumuha ng ibang magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Kaya ako na lang, kasi nakakalibre kayo sa akin, ganon. Naman sa ganun, Rhea. Totoo naman eh. Napakakuripot niyang kuya mo. Manong man lang kumuha siya ng ibang tao na mag-aalaga sa nanay niyo. Kasi nanay niyo naman yan eh. Hindi ko naman nanay yan. Nanay ko nga dun sa probinsya may sakit din eh. Pero hindi ko magawang alagaan. Buti sana kung wala tayong anak, Bobby. Pero alagain din yun. Tapos ngayon aalis ka. Iiwan mo ako rito mag-isa, ha? Anong gusto mong gawin ko? Manatili rito tapos araw-araw tayo mag-aaway dahil maliit lang ang sweldo ko. Akala ko pa naman gusto mong umasenso tong pamilya natin. At ngayon na may pagkakataon na tayo na makaluwag-luwag, ganyan ka naman umasta. Imbis na suportahan mo ako, mas inuuna mo pang bilangin yung paghihirap mo. Hindi ako nagbibilang ng paghihirap ko, ha? Hindi raw. Sa inyo nakikita ko eh. Kasi yun ang gusto mong tingnan. Ni minsan ba? Pinasalamatan mo ako sa pag-aasikaso ko sa nanay mo at sa anak natin kahit na pagod na ako. Hindi naman, di ba? Kasi para sa inyo ng kuya mo, responsibilidad ko na alagaan yung nanay nyo dahil nakatira ako sa pamamahay nyo. Yun nga ang rason kaya gustong-gusto ko nang bumukod tayo. Kaya lang atrasado ka naman dahil sa nanay mo. Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi siya ibang tao kaya magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Wow naman ha? Nakaka-touch naman na napakabuti mong anak sa nanay mo. Pero hindi ka naman mabuting kinakasama. Bawiin mo yung sinabi mo! Ayoko nga! Bakit ko babawiin? Totoo naman lahat ng yon. Uti pa dyan ka na. Saan ka pupunta? Sa kwarto.
Tutulog na kasi baka bigla pang bumangon yung nanay mo at makisali sa away natin. Magkakampihan lang kayo. Kawawa naman ako sa inyo. Papa Dudut, alam ko na maling iasa ko kay Rhea ang pag-aalaga sa nanay ko dahil nanay ko yon. Ako ang anak noon kaya ako dapat ang gumagawa ng mga bagay na yon. Pero pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan kung hindi ako magsasakripisyo sa ibang bansa. Kaya nga kahit masakit sa akin na mapalayo sa mga mahal ko sa buhay ay tiniis ko. Nagpakabingi ako sa iyak ni Rhea at pagtutol niya na umalis ako dahil desidido akong ituloy ang pag-abroad ko. Natuloy nga ako sa ibang bansa sa tulong ni Kuya at masasabi ko na malaki ang pag-a-adjust na ginawa namin ni Rhea. Palagi kaming nag-uusap sa video call kahit na magkaibang oras sa mga bansa na kinakaroonan namin. Nagbabalitaan at nagkukumustahan at laging sinasabi ng kinakasama ko kung gaano na siya kapagod sa pag-aalaga kay nanay at sa anak namin tapos ay nami-miss pa niya ako. Pero ang sagot ko lamang ay kaunting tiis na lamang muna. Hanggang sa dumalang na lamang ang pag-uusap namin dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho. Makalipas nga ang 3 taon ay natapos na ang kontrata ko pero imbes na bumalik sa Pilipinas ay nag-extend ulit ako sa pagtatrabaho ko. Bagay na pinagtalunan namin ng matindi ni Rhea. Gusto na niya kasi akong umuwi at magtrabaho na lamang sa Pilipinas dahil nga sa hirap na siya sa pag-aalaga sa nanay ko na noong mga panahong yon ay lumalala na ang sakit. Pero natakot akong umuwi sa Pilipinas para magsimula ulit. Kaya nanatili lamang ako sa abroad. Makalipas nga ang maraming taon ay nakaramdam na ako ng kapaguran at pagkamis sa mga minamahal ko sa buhay. Doon ko naisip na gusto ko nang umuwi para makasama ang nanay ko at ang aking mag-ina. Ngunit iba ang nadatnan ko sa aking pagbabalik sa Pilipinas. Rhea naman, halos kararating ko lang galing abroad. Tapos malalaman ko na lang na gusto mo kaming iwanan ng nanay ko? Bakit hindi? Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo para may mapag-iwanan na ako dyan sa nanay mo. Kahit naman paano may konsensya pa rin ako. Dahil ayoko siyang ipagkatiwala kung kani-kanino. Ngayon na nakabalik ka na, aalis na ako. Iiwan ka na namin ng anak mo. Rhea, parang awa mo na. Huwag kayong umalis ng anak natin. Paano na lang ako pag nawala kayo? Sino na lang ang makakasama ko mag-alaga kay nanay? Tagapag-alaga lang talaga ng nanay mong tingin mo sa akin, no? Di naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Ganun yun! Ilang taon kong inalagaan ng nanay niyo, Bobby. Ni ha, ni ho, wala akong narinig sa inyo ng kuya mo. Ilang taon mo rin akong narinig na nagsabi sa'yo na napapagod na ako. Pero hindi mo ko pinakinggan. Ang tagal mo sa abroad, pero hindi man lang pumasok sa kokote mo na maghanap ng mag-aalaga sa nanay niyo, no? Sinamantala niyo talaga na makatipid kasi nandito naman ako. Ang kakapal ng mukha niyo. Sana pala siningil ko kayo sa ilang taon kong serbisyo sa magulang niyo. Tawarin mo kami, Rhea. Di naman namin sinasadya. Pwes patawarin mo rin ako kung mas gusto ko na lang iwan kayo. Dahil pagod na ako sa inyo. Hindi ba natin pwedeng ayusin yung pamilya natin? Kinakasama mo ko, may anak tayo. Kinakasama na wala namang pagmamahal sa akin. Hindi totoo yan. Totoo yan. Dahil yun ang pinaramdam mo sa akin. Yung hindi mo pakikinig sa akin sa tuwing magkikwento ako at maglalabas ako ng sama ng loob. At yung pagdidesisyon mong mag-extend sa abroad at hayaan akong mag-alaga rito sa nanay mo ang nagpapatunay na hindi mo talaga ako mahal. Kasi Bobby, kung mahal mo ko, iisipin mo rin ang kapakanan ko. Hindi lang sarili mo at sa kung paano kayo makakatipid ng kuya mo. Kaya nga nagsisisi na ako. Hayaan mo, babawi ako sa'yo.
Lalo ngayon, nagdesisyon na ako na hindi na ako babalik sa ibang bansa. Ay, wow! Nagdesisyon ka na naman pala nang hindi ako kinukonsulta. Sa bagay, sino lang ba ako sa buhay mo para konsultahin mo? Ni hindi mo nga ako asawa eh. Hamak na nanay lang ako ng anak mo at tagapangalaga ng nanay mo. Bobby, pagod na ako. Ayoko naman kukulin yung buhay ko sa pag-aalaga sa nanay niyo. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon? Na iba ko pang pangarap, ha? Na gusto ko rin makakilala ng isang lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. Akala ko ikaw na ang lalaking yun. Pero nagkamali ako. Gusto ko lang naman maranasang alagaan. Kasi pagod na akong mag-alaga. Rhea, Huwag mo akong hahawakan. Rhea please. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Wala na tayong pag-uusapan. Dahil nakapag-desisyon na ako. At wala ka nang magagawa para baguhin pa yon. Tapos na tayo, Bobby. Simula sa araw na to. Hiwalay na tayo! Papa Dudut, wala akong nagawa noong nag-alsabalutan na si Rhea at tuluyan nang umalis sa bahay namin kasama ang aming anak. Hindi ko na sila napigilan pa, lalo at kasabay noon ay nagwala si nanay kaya kinakailangan ko siyang intindihin. Durog na durog ang puso ko dahil sa pangyayaring yon, lalo na at hindi yun ang tagpong inaasahang kong dadatnan pag uwi ko sa Pilipinas. Makaraan ng isang linggo ay nabalitaan ko na lamang sa dati naming katrabaho na meron na palang bagong kinakasama si Rhea. Galit na galit ako. Pero naisip ko na baka yung taong yun lang din ang nasa tabi niya noong mga panahong wala ako at hindi siya pinakikinggan. Kaya nga mas lalo lamang akong nasaktan at sumama ang loob sa aking sarili. Kasalanan ko talaga kung bakit ako iniwan ni Rhea. Akala ko, Papa Dudut, ay wala nang isasakit pa ang nangyari sa buhay ko. Pero neto lamang Hunyo ng taong ito ay biglang namatay ang nanay namin. At kahit na ilang buwan na ang lumipas, ay hindi pa rin ako makausad. May mga gabi na lagi akong nagdarasal. At hindi na sana magising sa umaga ako para hindi ko na rin maramdaman yung matinding sakit na halos pumilas sa libu-libong piraso ng aking puso. Pero kahit na gano'n ang mga nangyari ay nananatili pa rin akong buhay. Umaasa na lamang ako na balang araw ay makakausad ako at makakaahon sa lusak na aking kinakasadlakan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Bobby. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.